Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Marvel, the Infinity Saga, ZD Toys, 1/10 scale Iron Man collections, Iron Man Mark 30 or Blue Steel. So in front of the box, you have the shot of the action figure na naka-face sa right side. And then Marvel Studios, Iron Man 3, naka-emboss. Tapos sa side, you have the Zongdong Toy na barcode. Ang ibig sabihin ng ZD Toys ay Zongdong Toys. Zongdong Toy. Tapos meron seal dito ng Disney. Ibig sabihin ng ZD Toys ay original, authentic, hindi siya fake, hindi siya KO, hindi siya bootleg. Dito sa likod, meron kang shot of the action figure, front tsaka back, and then different poses with the accessories, QR code, barcode. Tapos dito you have the Marvel Studios Iron Man 3 logo. Tapos meron dito magnet to open the flap. Tapos meron kang dalawang tray. Yung unang tray, nandito yung action figure. Yung pangalawang tray, nandiyan naman yung accessories and yung mga bases. Okay, proceed na tayo sa action figure. But, again, maraming salamat Sir Eril Justin Basti of Laruanan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Kung gusto nyo bumili nito mga ma'am, sir, ma'am, 1,200 only. Pumunta kayo sa kanya Facebook page, Laruanan, and Shopee page, Laruanan din. Okay, size comparison muna tayo mga ma'am, sir. Ang ZD Toys ay 1/10 scale or 7 inches tall. Ito naman yung Mark 43 is 7 inches tall din, from ZD Toys din to. Nakakapanibago yung colorway niya kasi usually Iron Man na ginagawa ni ZD Toys ay color red yung colorway niya, tapos gold, parang red, gold, and silver yung colorway. Dito naman primarily blue and silver yung mga accents niya. Tapos meron tayong Marvel Legends na Disco Armor. Yung Marvel Legends ay 1/12 scaled action figures or 6 inch tall na action figures yan. So mas matangkad si ZD Toys. Konti lang naman. Yan. Side to side, front, harap, okay. Yan, side to side. Nag-research na rin ako ng konti about the Blue Steel armor design. Nasa ironman.fandom.com. Armor design of the Mark 30 has blue and silver plates in its armor design and features a triangular shaped unibeam together with its chest piece, which follows the shape of the unibeam. It was designed for energy amplification and redirection, and thus has a distinctive body shape being angular and polygonal. Its armor plating is not boxy and square like its predecessors, but more sleek and triangular, giving it a sharp and crisp look. Armor capabilities naman, since the armor is an earlier form of the Mark 33 or Silver Centurion armor, it has all its capabilities. The Mark 30 has an enhanced energy output that allows you to transfer energy to the various repulsors in its system, including the unibeam. Okay? So yun lang yung nakita ko dito sa ano. Meron siyang sa Wikipedia type sa ironman.fandom.com. So meron siyang thrusters, meron dito yung naka-equip sa likod, dawning system, weaponry, meron siyang repulsors, unibeam, vibranium blade. Ito yung mga vibranium blade. Yan. Mamaya kakabit natin. Meron siyang flares. Dito yung flares niya sa side. Yan. Tapos yun. Okay. Tayo sa details. Alright, zoom in tayo sa details. Sa head, very sleek. Wala siyang LED mga ma'am sir, pero pag kinostomize natin to, lalagyan natin ng white yung mata para hindi siya mukhang naka-off. So paint natin yung eyes niya. Or pwede rin kayo magpalagay ng mga LED kay Whale FX sa Facebook. Yan. Search nyo lang Whale FX. Tapos dito din sa chest piece, very very cool chest piece, transparent siya. Medyo loose lang tong torso niya, no. Mamaya gagawa natin ng hack yan. Tingnan natin kung kagana yung ating nail polish trick. Tapos dito naman sa kanyang back of the head and sa jawline or sa chin, nandun yung blue sections. Pati dito sa ear, meron din siyang blue circular section. Tapos dito sa likod, you have the thrusters. You have the blue sections. Combination siya ng blue, silver, and dark gray. Kasi yung panel lang siya parang dark gray yung yung rehistro dito, hindi siya super black. Kasi over metallic na
silver. Yung color scheme niya, metallic all over, very glossy. Para siyang ganito, yung metallic blue ng Armored Komodo. Mas primary lang to mga ma'am sir. Pero yung pag in-add nyo to sa collection nyo, maganda yung kalalabasan. Kasi ano siya very distinct yung color. Kasi usually si Iron Man yun nga di ba? Red, gold, and silver. Tapos ito biglang meron color blue na colorway. That's very nice addition sa inyong collection. Kasi nga malaki yung contrast dun sa group pag pinagsama-sama si Iron Man armor. And then you have the waist, yung rib na part, you have the arc reactor, tapos yun nga, very angular and polygonal yung shoulder and yung theme nung design ng suit. Pati dito, very angular, very sleek, hindi siya yung box type or regular shape type or mga square type na armors like Mark 7, Mark 6, yan. And then you have the waist, there's slim waist, sakto lang, tama lang para sa armor design. And then you have the sleek leg armor design. You have the silver section sa gitna, tapos meron kang mga mechanism din sa loob, super cool, very detailed. And then you have the flares na naka-equip dito sa kanyang para flared disc sa kanyang hips. And then you have the knee armor. Ang ganda ng design dito sa legs, so yung parang blue na stripe from thick to thin. So meron siyang variation ng lines for additional contrast ng mga armor plates. Tapos meron din dito mga deep parts. Hindi lang siya yung pantay-pantay na armor depth. Meron din siyang malalalim na parts. So dito gusto ko tong part na to, yung very medyo mas bulky na back part. And then tinanggal ko pala yung ano dito, wrist guards. Teka. Equip ko na yung yung vibranium blade. Yan. So you have the vibranium blade. Medyo medyo matalas lang na onte. So ingat kayo. Ayan. Hindi siya super shiny katulad nitong armor, pero parang metal din siya. As far as I remember, yung previous na hindi ko lang sure kasi wala na rin ako ng Silver Centurion dito sa sa stocks. Baka same lang yung finish ng vibranium blade, kasi alam ko sa Hot Toys talagang die cast. Kaya mukha siya talaga, kaya shiny talaga siya. This is a very very nice translation na from the 1/6 scale. Para siyang mini Hot Toys yung dating sa akin. Ganda ng gawa ng ZD Toys. Very attentive to detail, the proportion, the paint application, yung mga textures, lalong-lalo na yung mga sculpt details, yung armor design. Very very nice, very crisp, very sharp. Pati panel line sakto lahat. Walang any percentage of weathering. Malinis na malinis yung gawa nila. Okay, let's proceed dito sa accessories. Meron kang pole na spring loaded. Ayan, para mahawakan yung figure to secure it kung gusto nyo mag-pose ng mga dynamic poses. And then you have you have the hands with repulsors. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron kang mga hand guards kapag hindi mo na i-equip yung blades. Tapos meron kang 4 na repulsor blasts effects, or pwede rin dito sa paa. Yan. Pwede rin i-equip dito sa feet. And you have the stand. Yung stand pwede mo lagyan ng pole para makapitan yung action figure kung gusto mo ng mga mas dynamic na poses. Nakalagay dito Marvel Studios Iron Man 3. It's a hexagonal base para mas ma-secure yung figure kapag nakatayo siya. Okay, sa articulation naman, up, down, tilt, 360, butterfly joints. Okay, pwede mong i-extend yung shoulder armor, ball joint, hindi, joint lang siya, up and down, 360 yung shoulder, tapos butterfly joints. Okay,
to. Extend. Yun, na-extend siya. Extended na rin ba to? Oh, tama. Extended na rin siya. Teka lang. Yun. Okay, extended na rin siya for additional range of motion. Yung torso medyo loose lang pero pwede nyong i-extend. Malaki nung gap. Grabe yung laki nung gap pag ano. Yan, kasya yung paintbrush. Kapag in-extend. Yan, sobrang loose niya. Pero gagawa natin ng hack using this. Yung gel polish. Tapos, nail polish yan. Walang waist cut dito. So you can't move. Can't move the waist. Pull down yung legs up. And knee bend. Double jointed. Tapos ball joint yung paa. Okay. Try natin gawa ng hack tong ano. Yung kanyang waist. Tanggalin muna natin to. Tapos pop natin tong waist niya. Wait lang. Okay. Pinainita ko muna to using hair dryer or hair blower para mas madaling ma-pull out yung mga joints. Teka lang. Ayun. Okay. Very loose nga. Tapos lalagyan natin to ng ano. Gusto nyo hindi destructive, blue tack yung gamitin nyo. Pero ito gagamitin ko na tong happy skin natin. Apply lang kayo dito sa paligid. Pakakapalan lang natin na onte yung surface area. Yan. Para medyo humigpit siya. Yan. Tapos itong bilog, lalagyan din natin. Patutuyuin natin siya siguro mga 15 minutes. Pwede na yan. Yan, mag-add na rin tayo ng mas maliit na amount ng blue tack. Okay. Tapos kabit na natin. Alright, na-apply na natin yung nail polish na hack. Pinatuyo ko at least siguro mga 5 minutes. Tapos nilagyan ko ng extra blue tack for additional traction. And yun, shake test, hindi na siya gumagalaw. Kahit na i-extend natin, hindi na siya loose. Ayan. Okay. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Yan, kung gusto nyo bumili nito mga ma'am sir, 1,200 only sa Laro Anan. Laro Anan on Facebook and Laro Anan on Shopee. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!